morning mga idol. May isishare akong video sa inyo. At yun, kanina nga habang bumabiyahe ako, kasi isa akong habal-habal boy, sa madaling salita is door to door. May na daanan akong isang bata, isang estudyante. At yung estudyante lang din dito sa lugar namin. Kung nadaanan ko, naglalakad, habang binabaybay ko yung daan at naghahanap ako ng passenger, nadaanan ko siya. At yun nga, parang nakita ko sa kanya na parang gusto niyang sumakay. At yun, nung malapit ako sa kanya, ay tinanong niya ako kung, kuya, saan ka pupunta? Sabi ko, dyan lang sa labasan, may hatid lang akong padala. Sabi sa akin, kung pwede ba raw siya makisabay. Sabi ko, saan ka ba pupunta? Sabi niya, doon daw sa may kanto, sa may highway. At may pupunta siya ng ibang bayan. Kaya tinanong ko siya, ang sabi ko, ano ka doon sa kabilang bayan. Ang sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin ay maghanap daw siya ng trabaho. Kaya tinanong ko siya agad nung nakasakay na siya sa akin. Ang sabi ko, tinanong ko siya kung nag-aaral, kasi ang sagot niya sa akin ay tumigil na raw siya sa pag-aaral. At yun, pinatigil daw siya ng kanyang mga magulang, kasi yung kanyang mga magulang ay nahihirapan na raw. At yun, siguro nahihirapan talaga magpaaral. Siya po ay isang high school na at estudyante po ng 1L Memorial High School dito sa lugar namin, no? So hindi ko lang siya masyadong namukhaan, kasi yun lang din, first time namin magkita, yung first time ko siya nadaanan. At yun, nakisabay lang siya sa akin. At yun nga, sabi sa akin, maghanap siya ng trabaho. Naawa ako sa kanya, kasi ang sabi niya, tumigil daw siya sa pag-aaral kasi maghanap siya ng trabaho. Pinaghanap siya ng trabaho ng kanyang mga magulang. Pupunta daw siya ng Tigaon, sa Abo, at doon sa lola niya maghanap ng trabaho. Kaso nga lang, yung bata na daanan ko ay naglalakad, binabaktas yung daan. Malayo din yung from Buyo barangay to highway Matakla. Malayo din yun, kasi yun, malayo din talaga lalakarin. Tapos ang init pa, kaya yun, nadaanan ko siya, sinabay ko na lang siya. At yun nga, habang sa maikli na video ko na sakay ko siya, kunting interview lang sa kanya, tinanong ko siya kung taga saan. At yun lang din ang sagot niya sa akin. Medyo malabo nga yung kasi yung camera ko, yung cellphone ko nasa harap ko lang, hindi ko masyadong mabidyohan siya, para makita nyo sana yung bata, no? Kawawa, kasi yung mga pinagdaanan niya, halos pinagdaanan ko rin yun nung ako'y bata pa. Patigil-tigil rin ako sa pag-eskwela at sa pag-aaral. Kaya ramdam ko yung yung sacrifice niya, na sana makakuha siya ng trabaho sa mura niyang edad. Sana makakuha siya ng trabaho para matulungan yung kanyang mga magulang. Kaya yun, nantig din ako sa kwento ng bata, kasi dapat sa edad niya, nag-aaral pa siya, katulad ngayon, dapat nasa school siya. Pero yun, binabaktas na yung daan para maghanap ng trabaho. So ayun, tinanong ko siya kung saan siya pupunta. At yun, ang sabi niya sa akin, maglalakad lang ako, kuya, papuntang Tigaon, kasi wala akong pamasahe, wala akong pera. Kaya yun, nawa naman ako sa kanya. May kunti akong kita sa paghabal-habal, may kunti akong kita, kaya binigay ko sa kanya yung 100 pesos. Sabi ko, diyan na lang yan, sayo na yan, at mamasahe ka sa jeep para hindi ka na maglalakad layo ng Tigaon. Baka anong oras ka pa makarating doon, makatanghali ka na makarating doon, alakarin mo. Binigay ko yung 100, binigay ko sa likod, kasi nasa likod ko siya nakaupo sa motor kanina. Kaya yun, binigay ko sa kanya. So ito yung video na maikli na video, mga idol, panoorin nyo. Mulan si Manapas na ito pa nagpundok ng klase na isay papa mo. Ano apelido nindo?
Estepanyo, taga ano ni, Aroro. Apog sa may Falls. Di mga klase ka pa ka ano tro? Ah? Dahil na? Trabaho papa mo? Tara mo si kabuan ko, yaon man dyan nagkaklase sa ano sa 1L. Kaya nagihan ta kasbago, sinabay ta ka una ko. Medyanon ka sana, bako kapalan ma dyan sa ano. Mapatigaon ka pa. Tapos mayo kang pamasahe. Pero sure ka may dumanan ka. Ha? Ilola mo yaon duman. Tapos mahanap kang trabaho. Ay. Taon ng tagang pamasahe. O magsakay kang ano, magsakay kang jeep. Yo, igo naman garwas imo. Kasi no sa naman pamasahe diyan sa Tigaon yo. Iya. Mo sige na ta baka ma pag nakahanap kang trabaho, mag klase ka kiraray iyo. Pag nakahanap kang trabaho iyo. Sige na ta. Naawa ako sa ano, naawa ako sa bata kasi maghanap na ng trabaho, tumigil sa pag-eskwela, maghanap ng trabaho. So nadaanan ko lang siya doon sa amin sa may malapit sa eskwelahan, naglalakad. Makisabay daw siya nung dumaan ako kasi naghanap buhay rin ako. Nagkakayo din ako ng door-to-door. Nadaanan ko siya. Kaya ayun, sabi sa akin, makisabay daw kuya kung saan daw ako pupunta. Sabi ko, dyan lang ako sa may labasan, may hatid lang ako. Kaya sinabay ko siya. Nung may nahatid ko na yung inatid ko doon sa may labasan na padala, binalikan ko siya at yun, tinanong ko kung saan talaga siya pupunta. Pupunta raw siya ng kabilang bayan doon sa lola niya at maghahanap ng trabaho. Yun. Naawa naman ako kasi galing rin tayo sa kanan ko rin niya nung kabataan ko pa. Binagdaanan ko rin yun patigil-tigil sa pag-eskwela at naghahanap buhay para sa pamilya. Kaya yun, naawa ako. Naantig ako doon sa kwento ng batang yun kasi yun nga, pinatigil siya ng pag-eskwela ng kanyang mga magulang kasi siguro nahirapan na rin yung kanyang magulang at yun, para uma lang din yung kanyang magulang nung kwininto na sa akin habang tumatakbo kami. Ayun, naawa ako sa kanya kasi ganun talaga pag pinagdaanan ko na rin yung paghihirap nun. Kaya yun, binigyan ko siya ng kahit konti na pamasahe man lang para makarating doon sa pupuntahan niya. Binigyan ko siya ng 100 pesos na pamasahe. Siguro yung 100 pesos na yon sobra na yon sa sa jeep para kabilang bayan. So ayun lang, mga idol, naawa lang talaga ako sa kanya kasi pinagdaanan ko rin yung ako pa yung nagkaklase. Kaya yung nadaanan ko sa kanina, naawa ako kasi parang parehas yung buhay namin dalawa nung kabataan ko pa.
Kaya yun, sana po may makapansin sa video ko at sana po matulungan natin, sana makapag patuloy ng kanyang pag eskwela, no, makapagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral kasi kawawa naman, lahat naman tayo dadaan ng ganun kahirap. Kaya yun, sana po makita ko pa siya ulit at yun, sana po ay makapansin po sa kanya kasi naawa po talaga ako sa kanya. So ayun lang, God bless po.